Good evening po sa lahat, lalo na kay Sir Dilmore. So, happy learning and welcome to our webinar. Ito po, the free online seminar via Zoom. So, maraming salamat kasi kahit pa paano is nandito ka po. So, pasalamatan mo po kung sino yung nag-invite sa iyo. Kasi ayun po, pinakamalaking ano po yan, blessing. Kasi ikaw po ay nakikinig at may tao pong nagmalasakit sa iyo para mapakinggan mo kung ano yung kinakampanya namin at kung ano yung tinuturo namin. So, happy learning po, Sir Delmore. Okay po. So, siya lang yung ano natin for this evening. Okay lang. Kasi ang importante is may maturuan tayong bago. Okay? So ito po pala yung pag-aralan natin for this evening, itong The Secret to Saving and Building Your Future. So paano ba natin ma-build ng tama yung mga finances natin? So ayun po, ayan po ang ituturo ko. But before we start, let us pray first. Ito po, the True Millionaire's Prayer by Brother Bruce Sanchez. Let's pray together parang mas ma-absorb at maintindihan natin ng maayos kung ano yung mapakinggan natin for this evening. Okay, today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands in Jesus' name. Amen and amen. So, meron tayong in alignment, okay, of our 21st year anniversary. So, namimigay po ang International Marketing Group o ang IMG ng 20,000 personal accident insurance na si Sir Dilmore. Siya po ay bagong matutulungan natin for this evening. Siya pa ay matuto at ang napakaganda kasi meron pa siyang makaabil pa siya dito itong personal accident insurance na 20,000 for free. So, pupuntahan natin si Ma'am Eden kung paano natin ito maiabil. So, ayan po, for free po yan. Binigay ng IMG. Then ako po ay magpakilala. Okay, ako po pala si Coach Maria Jovelyn Pasquil. Welcome po, Ma'am Analo, Coach Analo. Then, isa pong OFW dito sa Kuwait, isang financial coach, financial trainer, and truly rich maker team. Isang financial literacy advocate, isang IIAP license at Manila Bankers Life, senior marketing director in IMG, isang investor, entrepreneur, at isang child of God. Okay, so bakit po nangungulit si Ma'am Eden sa'yo, Sir Dilmore? Kasi nang dahil po sa kampanyang ito. Meron po kaming kampanya nang dahil po sa financial literacy campaign na parang makuha namin itong 30 million by 2030. So yung 30 million na yan po ay Filipinos, mga families na maturuan namin about financial education. Parang alam din ng mga mostly mga Pilipino, mga families kung paano ma-manage yung mga pira, okay, nakita nila sa sweldo or sa negosyo. So kaya ngayon, ang na-educate po namin is itong more than 9 million or almost 10 million na po. So, kumbaga na malapit na nating makamit itong 30 million. Pagdating po ng 2030, so kakailangan talagang makukuha namin yan. Okay, then, ito si Corina Sanchez, siya yung brand ambassadress ng IMG or International Marketing Group. So yung hawak-hawak niyo na book, dyan po kukunin yung pag-aralan natin for this evening. Then ito po sa baba, nakasulat, ito yung laging sinasabi ni Ernie Baron, na knowledge is power but applied knowledge is more powerful. Powerful, Sir Dilmore. So kumbaga, kung ano yung natutunan natin sa gabing ito, kung yan po ay hindi natin yan i-apply, so wala pong mangyayari sa buhay natin, di ba? Useless po yung isang oras na ayun, umuupo ka dyan at nakikinig at hindi naman natin ina-apply kung ano yung napakinggan natin. So dapat po ay i-apply talaga natin parang mapakinabangan po at parang magkaroon po ng transformation ang buhay natin. Okay? So ito kung nakikita natin dito, so sa ngayon, ang participant nandito is 9. Okay? 9,000. Pero kung nakikita natin sa picture na ito, napakarami. Lahat po dyan is mga
member ng IMG. Kasi ang IMG po, okay, ang community namin is lahat po dito is nagsisave, nag-i-invest at mayroon din siyang entrepreneur side, kumbaga business side. So sa lahat po nandito na sa nakikita nating picture, yan po ay nag-save, okay? Nag-i-invest at ginagawa din yung business side. So possible na kung si Sir Delmore someday or baka siya na ay mag-execute, so mapabilang ka po dito. Then isa ka na po sa community namin. Kaya congratulations po, Sir Delmore. So ayun po, ito po yung community namin. Ang IMG po is hindi siya local lang, kundi international, napakarami. So kung ikaw, Sir Delmore, kung namamangha ka, lalo na kung makaka-attend ka sa events na ito, napakasarap pong silayan na itong mga tao na ito is pinaplano kung ano yung magandang future sa pamilya nila. At hindi lang po sa pamilya, kundi sa mga, sa mga kababayan natin. So yan po ang community namin. Okay din, wag ka na pong matakot, Sir Delmore, kasi ito po si Senator Rapi Tulfo is kapartner po natin. Siya po ay naniniwala sa campaign dito sa IMG. Kaya po ito po, ni-endorse niya to sa Senate. So, napakaganda kasi kung si Rapi Tulfo, okay, galit sa mga scammer, tayo din, di ba? Kaya po tayong matakot kasi legit po talaga ang IMG kasi kasama natin si Rapi Tulfo. Okay, din ano po yung ginagawa namin dito? Okay, Sir Delmore, ito po, nag-assist po kami sa mga families who want to help themselves build and achieve financial security through financial education and building a solid financial foundation. So kami po ay willing mag-assess sa mga tao po na willing ding makikinig para din magkaroon siya ng financial security pagdating po ng panahon. So ayun lang po. Ang key po is sa pamagitan ng financial education, so ayun, magkaroon po tayo ng solid financial foundation. So itatakil ko po yan mamaya kung ano po yung solid financial foundation, Sir Delmore. Okay, then ang pinaka-core purpose is to stop poverty, weak financial illiteracy. Kasi karamihan po sa mga Filipino, okay, kaya nga sabi dito sa baba, di ba? Many people are financially struggling due to lack of financial information. Kulang po tayo sa kaalaman, okay? Kung paano natin ma-manage yung mga kita natin. Okay. Hindi po, ano yan, kumbaga hindi sa sahod. Malaki man sahod mo, maliit. Kung ikaw po ay alam kung paano mo gamitin or gastusin yung pera mo, so talagang makakaipon ka po. Pero nang dahil nga sa mostly sa mga Pilipino is hindi alam, kaya kami po ay nandito para pong ipaalam kung paano po gastusin ng tama. Okay, din ito po, si Brother Bo Sanchez, isa po siyang spiritual mentor, isa siyang preacher. Okay, preacher po siya sa Catholic. Then, siya din ang nagsulat ng book na ito na pag-aralan natin for this evening. So sabi niya, friend, okay friend, this book is your ticket to upgrading your financial life. Read it, devour it, and share it with people who need a financial revolution in their lives. So ayun po, napaka-sarap pakinggan yung sabi niya sa pamamagitan ng book na ito, kasi yan naman ang pag-aaralan natin for this evening. Kung yan po talaga i-apply natin, so ayan po ay magdala sa success natin. Kung i-apply natin, di ba? Kaya kailangan na i-apply natin para magkaroon po tayo ng financial transformation pagdating po natin sa panahon. Okay? So ayun po. So meron po tayong mga outline sa webinar natin. 4 po ito. Okay, part 1, financial challenges and financial education. Yan po ang ituturo ko, Sir Delmore. Then part 2 is concept that we need to understand. So masahuti po, Sir Delmore, na mag-take note ka po kung may man dyan ay may notebook or may ballpen, so kailangan ka pong mag-take note para may mabalik-balikan ka po. Then, part 3 is things we need to know in financial planning. Then last is how IMG can help you. So, yan po yung i-tackle natin. So, okay, let's proceed. Part 1, itong financial challenges and financial education. Okay, sabi dito, why do we need financial education? So, bakit po kailangan natin ang financial education? Okay, sabi po ng libro po ang nagsabi sa Sir Delmore, hindi po ako. Kasi dito po nakalagay sa baba, many good, hardworking, smart, young, and old feel
retire without savings. Okay, karamihan. Okay, hindi lang isa, dalawa, kundi karamihan. Kahit degree holder pa, di ba? Kahit mga teachers, mga engineers, then mga OFWs. So bakit po nag-in up sila na walang, okay, walang retirement fund, wala silang pera kasi many don't feel to plan but they simply feel to plan. Kumbaga, hindi naman pinaplano natin, di ba? Kahit ikaw pa'y mababait na tao, kung hindi mo alam kung paano po ang itong financial education is talaga mapifailure po yung finances mo pagdating sa panahon. Kaya hindi po nagkaroon ng emergency funds, walang healthcare funds, at walang extra income kasi po kulang sa kaalaman. So ayun po, kaya po ito po yung sinishare namin at tinuturo namin Sir Dilmore, parang hindi tayo matulad sa sinasabi ko kanina na karamihan at hindi tayo mapabilang sa nakakarami. Okay, ito po. Pangalawa is itong wrong money mindset. Okay, many believe that financial education is only for the wealthy. Okay? Naniwala ba kayo na ang financial education is only for the wealthy? So ayun, ang financial education po is para po yan sa ating lahat. Kasi kung ang mga mayayaman is nag-invest po sila ng time, pera, para po palaguin yung pera na, ayun, mayaman na sila, di ba? How much more pa tayo? Na yung pera na kinikita natin is kulang na kulang, Sir Dilmore. Kaya po, mas kailangan talaga natin ang financial education. Then many believe that the solution to financial challenges is to borrow money. So ikaw ba yan? Okay, kasi ako yan noon. Kung kulang yung pera ko, manghihiram po ako kahit saan, sa mga friends ko. Okay, kaya ngayon alam ko na. So kailangan itama natin yan. Kasi ang tawag dyan is wrong mindset. Then some even rely on luck. Tumataya na lang ng luto. Okay, nababasakali na mananalo. Na mas malakas pa na tamahan ka ng kidlat kaysa mananalo ka ng luto. Kaya po yung mga ano natin, pag success natin sa buhay, paghirapan po natin yan. Okay? So hindi po yan makukuha sa pagtaya-taya or nasa online gambling, di ba? Mas marami pa yung talo kaysa panalo. Okay? Kaya ang tawag dyan is mali ang akala. Then ito po is itong saving the wrong way. Okay, pangatlo. Many end up with nothing after working for 20 to 30 years for they did not know how to invest correctly. So tayo ba yan, di ba? Ilang decades na po tayo nagtatrabaho sa ibang bansa o kahit sa Pilipinas. Okay? Kasi karamihan po is hindi alam kung paano mag-save or mag-invest ng tama. So, ganito talaga. Kaya maraming nag-in up na nakaabot pa ng 4 decades, 5 decades sa ibang bansa kasi yung pira nila po is nalulusaw kasi hindi po na-invest ng tama. So dito, Sir Dilmore, nagtuturo kami kung saan mo ilagay ang pira mo na yun po yung pira mo is hindi matutulog. Okay? Yung pira na habang ikaw po ay nagtatrabaho, yung pira mo din is nagtatrabaho. So ang tawag po dyan is saving the right way. Then Filipinos are the only people in the world with mandated 13-month pay since 1975. Okay, investing 5 years of 13-month pay or at least 100,000 it will be multi-millions and retirement funds. Okay, sana kung alam lang ng mga lulo at lula natin noon, di sana wala na tayong lula at lulo ngayon na makikita sa kalye, nanghihingi sa government kasi yung mga 13-month pay nila is nakalagay po ng tama. Lumalago, kumbaga yung pera nila for retirement funds. Pero kaso po, hindi nila alam. So, inuutang, di ba? Nilulon na loan dito and loan doon. So, ayun, may loan doon na nangyayari or binibinta yung mga, yung tawag dito, ATM, bintahan ng sahod or bintahan ng 13-month pay. So, kaso po, di alam ang tama. Yun talaga, di alam ang tama. Kasi hindi po tinuturo. Napakasaklap, di ba? So, ito yung kampi namin, Sir Dilmore. Itong the Senior Citizen Sorby sa Pilipinas. Kaya andito kami, di ba? Andito kami, nangungulit sa inyo. Si Ma'am Eden. So, lagi siya nangungulit sa iyo. So, hindi lang ilang bisis kang chinachat. Kasi nang dahil po sa Senior Citizen Sorby sa Pilipinas, na sana po hindi tayo mapabilang dito. Imagine po, 40% lang po yung, okay, 40% ng senior citizens na nagdipin sa anak.
Okay, nakisiksik sa mga anak. Kumbaga yung anak ginagawang retirement funds. So noon, okay lang yun. Okay, excuse pa. Pero ngayon hindi na po excuse. Kasi napakataas na po yung inflation. Tapos kung makisiksik pa tayo sa mga anak natin, kawawa naman sila, di ba? Kaya ngayon, Sir Dilmore, kung ikaw po ay nagtatrabaho, huwag mo pong sayangin ang panahon na mag-save o mag-invest para po sa pagtanda mo. Parang hindi ka matulad dito na magdipin sa anak. Na kahit makarinig pa tayo ng sakit na salita, okay, baliwala lang natin yun para lang tayo makakain, di ba? Napakasakit po yun. Then, pangalawa po, itong 30% na lulo at lula natin na nagtatrabaho, kahit hindi na po kaya, bakit po nagtatrabaho si lula at si lulo? Kasi wala namang nagbibigay sa kanila, o nahihiya lang silang manghingi sa anak nila, di ba? Kaya kahit hindi na kaya, kahit sila ay mag-relax na, pero hindi pwede. Wala silang, kumbaga wala silang choice. Kaya po sila nagtatrabaho. Imagine po, nung umuwi ako sa Pilipinas, kita ko yung lulo at lola na 60, 70, may 80 pa nag-drive ng tricycle para lang makakabili ng mga pangangailangan nila. So napakasaklap. Then ito po, 20% naman ang nandun sa home of the aged. Okay? So ayun, ang iba din is nupkop sa mga ministry. So wag naman sana na mapunta tayo sa ganun, di ba? Then 8% lang po ang merong pension. Okay, magkano lang yung pension ni Lula at ni Lolo? Kulang from SSS at saka GSIS. May naano pa ako, may nabasahan pa ako sa post na 12 years yung nabayaran niya, tapos yung pension niya is 1,200 lang. Okay? Yun po ba ay totoo? Oh. Hindi ko alam, pero yun po. Ang pension ngayon, kahit 5,000 pa, kulang na kulang. So, ayun. Di naman masama, pero mas maganda pa rin kasi mayroong pension. Pero kaya nga kulang, di ba? Then ito yung pinakamasaklap. Itong 2% lang po ang financially independent. So, kailangan po talaga na ipataas natin ito at tayong lahat is kabilang po sa 2% na ito. Na itong 40%, okay, mapababa yung 30 at saka 20. Pagdating sa panahon is ito namang 2% yung pataasin natin. So, agree ka ba, Sir Delmore, na pagdating sa panahon is magiging financially independent ka po? Napakaganda po yung financially independent kasi, ayun, mag-relax-relax ka na lang, mag-travel ka around the globe, di ba? Kakain ka kung ano yung gusto mo. Hindi lang yung bilhin mo yung needs, pati yung wants mo kasi meron kang enough money na pambili po ng mga pangangailangan mo. So, ayun po. So, si Sir Alvin Kabuong. So, by the way, si Sir Alvin Kabuong po, siya po ba wala siyang audio? So, paki-assess na lang po. Baka siya po ay isang guest. Okay, let's proceed. So, paki-chat po ng 1 kung naintindihan natin ito, the senior citizen survey sa Pilipinas or kung agree ka ba na mapabilang tayo sa 2% na ito. Okay, thank you po sa mga nag-participate. So, si Sir Alvin lang po, sino ba siya? Sino bang nag-invite sa kanya? Wala po siyang Alvin. Yes, wala po siyang audio. Okay. Okay, part 2. Okay, ito po. Concept that we need to understand. So, ito yung pinaka-importante, Sir Delmore. Kaya kailangan ka pong mag-take note. Okay, parang hindi mo malimutan. Okay? So, ito po. That's good concept na may nakita tayo dito na red line at saka blue line. So, ang tawag po dito is life-changing financial strategy we all need to learn and do. So, pakinggan natin ng mabuti kung ano ang ibig sabihin ng dalawang linya, yung blue line at saka red line. Okay. Ang ibig sabihin ng the X-curve concept po, Sir Delmore, na kung nakikita natin yung red line na kailangan nating ipababa, di ba? At blue line na kailangan nating ipataas. So, ang ibig sabihin ng red line is responsibility natin. Napakarami nating responsibility ngayon, di ba? Kasi tayo ngayon ay nagtatrabaho, kung tayo pa ay bata, 30 years old, so napakarami nating responsibility sa buhay at wala tayong ipon, di ba? So ayun po, yun ang ibig sabihin ng red line. So kailangan natin yung ipababa. At itong blue line naman, so habang tayo nagtatrabaho sa ngayon, kailangan na mag-ipon tayo para mapataas natin itong blue line, which is ang tawag dito is money line. Okay, paano po? So ito, Sir Dilmore, parang maintindihan natin ng maayos. Okay? So sa ngayon po, ikaw, Sir Dilmore, nagtatrabaho ka po ng, kumbaga, nagpakahirap ka sa pira. So, ang tawag dyan is, meron ka pong active income. Okay, you work hard for the money, parang ma-sustain mo po itong mga responsibility mo. Okay, kaya itong responsibility natin, pila ka basic. Okay, ano po? Itong food, shelter, clothing,
education, health, debt, and loans. So, paano natin yan masustain kung tayo ay may income at may trabaho? Okay, you work hard for the money sa ngayon. Pero hindi po siya dahilan. Okay, wala pong rason na kung ngayon marami ka pong responsibility sa buhay, hindi ka mag-ipon. Kasi ang sabi ng the X-curve concept, itong blue line, kailangang ipataas natin yan. Kasi iyan po ang pinakaipon natin habang tayo ay tumanda na. Kasi kung tayo ay tumanda, mayroon pa rin tayong responsibility sa buhay. Okay, kumakain pa rin tayo or baka nangungupahan pa rin tayo, di ba? Yung clothing, or baka ikaw yung nagpapaaral sa anak mo, itong education. At health, yung health po, Sir Adelmore, is naka-highlight. So, anong ibig sabihin? Bakit naka-highlight? Kasi kung tayo ay mag-retire or tayo ay above 60, nandun na po lumabas yung mga sakit natin. Kaya kailangan meron tayong enough savings para pong masustain natin yung big responsibility natin, itong health. Then kailangan talaga na wala na din tayong utang. Okay, yung utang natin habang tayo kumikita pa, bayaran natin yan. At magkaroon na rin tayo ng passive income or money working for you. So dito, sa responsibility line, you work hard for the money, ikaw yung nagtatrabaho sa pira. Pero kung nag-ipon ka po, okay, kung tumanda ka na, hindi ka na nagtatrabaho kasi wala ka ng kakayahan, pero ang pira po ang nagtatrabaho sa iyo. Kaya meron po tayong passive income. Na kahit hindi po tayo magtrabaho sa Delmore, okay, meron tayong pension, kumbaga interest yan sa investment natin na iniipon natin. At yung responsibility natin is napababa or hindi na natin mapansin. Kasi, kaya nga sabi ko, meron na po tayong enough savings. Okay, then di pa tapos, meron sa buhay natin is meron tayong dalawang if. Okay? Na kung si Sir Delmore ngayon ay isang money machine. Okay, money machine. Yung nagbibigay ng pira sa pamilya or isang breadwinner. So, ang unang may dalawang itong what if, kung dalawang if sa buhay natin. What if I die too soon? Paano na kung ako as a breadwinner mawala ako? Okay? Ano nang mangyari sa family ko? Kaya ngayon, okay, meron pa naman akong income, malakas pa ako, kailangan na mag-ipon ako ng itong income replacement or kailangan ko i-protect yung sarili ko para ma-protect ko yung family ko. Kailangan magkaroon po ako ng life insurance. Huwag ka pong matakot sa life insurance, Sir Delmore, kasi ang life insurance po, ang pinaka-purpose po ng life insurance is para yan sa family mo, instant money mo yan. Sa family mo, hindi para sa'yo. Okay, yan po talaga ang purpose ng life insurance. Na kailangan sa ngayon, kailangan i-protect mo yung sarili mo. Parang mayroon pong income replacement kung ikaw po ay mawala sa mundong ito. Okay, yan po ang unang if. Pangalawang if is, what if I live too long, kumbaga. Paano naman kung mamumuhay ako ng 70, 80, 90, 100? Okay, hindi masama yun, di ba? Blessings. Yan naman pinapangarap natin, habaan yung di ba, buhay. Pero bangungot po yan sa mga anak natin, sa family natin, lalo na kung tayo ay magkasakit. Okay, kaya sana, okay, hindi tayo maging burden sa mga anak natin. Kaya ngayon po ay mag-invest tayo para kung tayo magkasakit, pagdating po sa panahon is meron tayong magagamit. Kung tayo man ay mabuhay ng mataas, okay, meron po tayong retirement funds na yan po ay gagamitin natin para hindi po tayo pagpasapasahan at ipaparapol sa mga anak natin. At yun kanina po, huwag nating kalimutan ang itong the Senior Citizen Service sa Pilipinas, doon po tayo pupunta kung wala tayo sa dalawang ito. So, ganun po kahalaga ang the X-curve concept, Sir Delmore. So, ayun po, na may naintindihan ba tayo? Pakichat po ng 2 kung may naintindihan tayo, Sir Delmore. Pinakamalaga po itong the X-curve concept. Okay, sana po is naintindihan ni Sir Delmore. Pakichat po ng 2 kasi kung wala, so ako na lang mag-isa dito. Then si Sir Alvin, hindi ko alam kung nandito na si Sir Alvin. Okay, welcome Sir Alvin, then happy learning. Then si Ma'am Lilian Beliorinti, welcome din, happy learning. Okay, pakichat ng 2. Wala akong nakikita sa wala akong nakikita sa chat. So ang ibig sabihin is walang nag-participate or tulog na. Hindi ako magpo-proceed kung kayo natulog kasi sayang yung ko dito. Oo, sayang talaga. Walang nag-chat-chat.
Ako na lang mag-isa dito. Sige, pag-chat na nga to para alam ko na kayo ay nandyan pa. Sa 12 participant po. Okay? Ayan. Ala. Hello po, mapapakinggan pa ba ako? Andyan pa ba kayo? Parang wala na ata. Yes po. Ay, oh. Okay. So, baka busy, di ba? Baka busy yung ano. Sige, ano ko na lang to kasi, ayan. Okay, pasensya na po. Okay, let's proceed. Itong the second concept. Okay, itong building blocks of a solid financial foundation. So, ano po ba ito? So, ano po ba ito, Sir Alvin, Sir Dilmore, and Ma'am Eileen? Ma'am Eileen. Eileen ba yun? So, ayun po, pasensya na po kung hindi kumano yung pangalan. So, ito po, 12 participants. So, ano po ba itong building blocks of a solid financial foundation? Ito po, na may nakikita po tayong parang stairs, okay? Pero hindi yan hagdanan, ha? Ayan ay tinatawag po na kailangan may pagkasunod-sunod, na kailangan po na kung tayo sa ngayon, kung wala pa tayong naumpisahan, di ba? Wala pa tayong naumpisahan at wala pa tayong kakayahan na mag-save or mag-invest. So, hindi lang tayo save ng save, ha? I-invest din natin yung pira natin para namang lumalago. So, kailangan po pala dito, tinuturo po sa Solid Financial Foundation. Sinasabi dito may order of priority na ito po yung unahin nating healthcare. Okay? So bakit po healthcare yung tinuturo namin? Okay? Bakit po Sir Dilmore and Sir Alvin? Kasi ang healthcare po, yan po ay mag-protect, okay, sa sarili mo kung ikaw po ay magkasakit. Yan ay mag-protect po sa mga wealth mo, bahay mo, lupa mo, sasakyan mo. Pero kung kaya nga, unahin natin ang healthcare, kailangan meron tayong long term at saka short term. Kung magkasakit tayo, hindi na tayo mangungutang, hindi na natin maibinta, maisanla yung mga ari-arian natin. Kasi meron pong healthcare company na magbabayad po sa mga hospital bills natin. O ganun po halaga ang healthcare. So, kailangan maintindihan natin ng maayos kung gaano kahalaga ang healthcare. So, ayun po, yung una talaga, unahin nating i-invest. Then, pangalawa is life insurance. So, kanina kung napakinggan natin ang dalawang if sa buhay natin, what if ay day tuson, ito pong income protection, ito po yung papalit sa akin, okay, as a breadwinner. Ito po yung bubuhay sa anak ko. Ito po yung itong income protection po ang magpapaaral sa anak ko kung ako man ay mawala at tapos yung anak ko ay hindi pa nakatapos sa pag-aaral. So, ayun po. Life insurance po is hindi po yan. Kaya yung iba na takot sa life insurance, so wag po kayong matatakot kasi ang purpose sa life insurance is income replacement or instant money na makukuha sa family mo. Pangatlo is manage debt. Okay? Kailangan i-manage natin yung mga utang natin. Okay, mayroong dalawang klase ng utang. Yung mabuting utang o hindi magandang utang, yung bad debt at saka good debt. Bad debt is yung nangutang ka para i-shopping, di ba? Good debt naman, nangutang ka para i-business mo. Okay, so ayun po. Pero sa ngayon, kung ikaw ay nangutang at i-shopping mo, kasi malapit na po ang December, so sana, okay, ngayon napakinggan na natin na ang utang po is parang isang, anay, okay, na sumisira sa bahay mo. Kaya sa ngayon, kung tayo ay may utang, kailangan mong bayaran natin at wag na po tayong mangutang para meron po tayong peace of mind, okay? Na hindi tayo, nung tawag doon, hindi tayo, kasi ang utang is, nagbibigay ng sakit yan, nagbibigay ng stress. Di ka nakakatulog kasi namoblema ka kung saan ka kukuha ng pambayad sa utang mo. Lalo na kung nandun na si June na at saka si due date, di ba? So ayun po, kailangan po na i-control natin yung sarili natin, kailangan may disiplina po tayo. Parang hindi po sakit yung ulo natin. At pang-apat is itong emergency funds. So bakit po tinuturo namin na kailangan talaga na mayroon tayong emergency funds? Kasi ang emergency funds, yan po ay, okay, withdrawin natin. Kukurutin natin. I-withdraw natin kung mayroong bagyo, di ba? Mayroong lindol, mayroong nakasakit sa family natin or nasisira yung sasakyan mo. So yung emergency kasi, lagi naman yang surprise. Okay? Hindi yan nagchat-chat sa'yo na may emergency bukas. Okay? Anytime is mayroon pong emergency, kaya kailangan mayroon tayong pondo
parang hindi tayo mangungutang, di ba? At kaya parang hindi natin isasanla yung mga ari-arian natin. At panglima is investment. So ito pong investment is na sa tuktok, di ba? Kasi wala tayong karapatang mag-invest kung wala tayong emergency funds, hindi natin nabayaran yung utang natin, wala tayong life insurance, at wala tayong long-term at saka short-term or healthcare. So kailangan po na mayroon tayong order of priority. Unahin natin ang baba hanggang pataas. Saka na tayo mag-invest kung mayroon na tayo sa apat na ito. Okay? So sana naintindihan natin kung gaano kahalaga ang solid financial foundation. Okay, sa ngayon, sa lahat na nandito po, Sir Alvin, si Sir Ma'am Lilian, at saka si Sir Dilmore, okay, kung yung buhay financial natin is tulad nito, na inuuna natin yung bahay, di ba? Yung lupa at saka sasakyan. So hindi naman masama kung hindi lang galing sa utang, hindi lang galing sa loan, di ba? Pero kaya nga, kung ang investment yung inuuna mo, kung ikaw ay magkasakit, kung ikaw ay mawala, ibibinta yan sa pamilya mo. Kung ikaw ay magkasakit, ibibinta yan. Kasi ayun po, pambayad sa hospital bills. So, ayun po, ang tawag dyan is weak foundation. Nawala ka pong peace of mind. Okay? Pero kung dito ka naman sa strong foundation, na ito yung inuuna mo, kumbaga kumpleto na, okay? So, magkaroon ka po ng peace of mind, makatulog ka po ng mahimbing. O, di ba? Naano naman natin kung paano ipatayo itong strong foundation. So, yun po tayo talaga yung tinuturo namin. Kasi kung tayo lang, di natin alam, di ba? Paano ba natin pinapatayo yung solid financial foundation natin? Di ba? Inuuna natin bahay. Nag-abroad, maraming nag-abroad para lang sa bahay. Maraming na-abroad para mabayaran lang yung utang. Okay? So, ayun po. Ito po yung strong foundation. So, saan na po ba tayo ngayon? Ano na po ba yung napundar natin ngayon? Sir Alvin. Okay. Si Sir Alvin at saka si Ma'am Lilian. Lilian and Sir Dilmore. So saan na po ba yung blocks? Kumbaga, meron ka na bang healthcare? Okay, yung sabi ko na short term at saka long term. Meron ka na bang life insurance at wala ka ng utang at meron ka na bang emergency funds at investments? So congratulations. Okay? Pero kung wala ka pa sa limang ito, congratulations pa rin kasi i-build natin yan ng, okay, kumbaga i-build natin yan paunti-unti. So ayun, alam na natin kung paano natin yan i-build, diba? So kailangan talaga na from ground to up. Okay. So, ito po yung pinaka-last na concept. Itong pay God and yourself first. So, ikaw ba, Sir Alvin, naniwala ka ba na yung mga kita mo ngayon is blessing? Bigay ng Panginoon. Okay? Kasi ako naniwala po ako na yung kita ko, kasi binigyan ako ng good health, kaya ako po ay nakapagtrabaho. So, ayun, ang tawag po dito is 100%, ang income mo is 100%. Okay, pero mayroong nakalagay ditong tatlo na kailangan na bawasan mo yan ng 10% sa tithes. Okay? Kung ikaw ay Christian, mababasa natin yan, di ba? Sa Biblia, na kailangan po tayong magbibigay ng kawang gawa, di ba? So, nasa ano naman talaga yan? Depende yan sa'yo, pero nasa biblical kasi yan. Okay? Kung ikaw ay nagbibigay, so kumbaga ikaw ba'y matatawag na isang good steward? Ikaw ba'y mapagkatiwalaan sa mga blessings na binigay sa Panginoon sa'yo? So, ayun po, kunin natin itong 10% man lang, di ba? Ibalik natin sa simbahan or sa kung saan, okay, kung saan man na group na doon lumalago yung spiritual mo, doon mo ibigay. Then itong 20%, kailangan mo din yang kunin para sa sarili mo. Kumbaga savings, okay, para mapatayo mo yung solid financial foundation mo kanina. So, wag mo po yung i-online shopping, tulad ng Shopee at Lazada, kundi i-save mo yan, i-invest mo yan ng tama. At ito po yung ang sobra is 70% for expenses. So, yun po, pagkasakasyahin po natin to sa isang buwan. Okay? Kung kaya, pero kung hindi naman kaya kasi kulang, kasi hindi natin itong ginagawa itong 30% na ito, so dagdagan po natin yung kita natin. Huwag po tayong mag-depend sa isang kita lang, di ba? Kailangang i-increase natin yung cash flow natin para magagawa po natin itong 10, 20, and 70. Okay? Sabi nga dito, ang tawag po pala dito is prosperity formula. Okay, spend below your means, create and monitor your budget, and live simply. So, ayun po. Kailangan i-monitor natin yung budget natin. Okay? Hindi yung mas marami pa yung binibili mo na wants kaysa needs. Okay? Alam naman natin kung ano yung needs, di ba? So, ayun po. So, hoping is naintindihan natin ang tatlong concept. So, sana po talaga is naintindihan. So, ayun.
Okay, let's proceed part 3. Okay, ito po. Things we need to know in financial planning. So ano po ba ito? Okay, hindi ba natin alam na sa investment po, dito sa IMG, may access po tayo kung paano natin palaguin yung pera. Kasi tinuturo kanina, di ba? How money working for you. Paano magtatrabaho ang pera sa'yo, di ba? Pero ang alam lang natin is tayo po ay magpakahirap sa pera. Pero hindi natin alam na ang pera pala is hindi yan napapagod, hindi na stress. Pwede magtrabaho yan 24/7. Okay, dito sa IMG po, is meron tayong access as kami din ay nagtuturo kung saan natin pwedeng i-invest. Okay, ito po. Itong the power of compounding interest na kung alam natin itong gamitin, itong the rule of 72, hindi na tayo ma-scam, di ba? Kasi mostly po sa investment is ginagamitan talaga yan ng ito po, rule of 72 or the power of compounding interest. Na wala pong investment vehicle na nagbibigay po ng 50%, okay, interest. Pinakamataas po is 12%, depende po sa economy sa Pilipinas. So para maintindihan natin ng maayos, dito po, na for example, is kung gamitin natin itong the power of compounding interest, itong 72, the rule of 72, na ang co-op, okay, kasi na-experience ko na ang co-op is nagbibigay po ng 4%. 4% po yung ibinigay nila kung ikaw po ay up-to-date na nag-save sa kanila o nag-invest, nilagay mo yung pera doon. So for example, okay, meron pong nilagay si Sir Dilmore na 100,000 sa co-op. So gamitin natin itong the rule of 72 na 72 divided 4 is equal to 18. So ang ibig sabihin dyan na kung magkano yung interest na binigay niya, i-divide lang natin. Tapos ito po 18, kumbaga 18 years saka nagdodoble yung pera ni Sir Dilmore. 'Di ba? Napakataas na panahon. Di natin alam o baka makukuha pa ba natin itong pera na ito or baka mas mauna pa tayo sa pera na ito, di ba? Kaya sa ngayon kasi is napakataas yung inflation, okay? Kakainin pa yan ng tax at saka inflation. So ayun po yung kung 4% lang ang binigay na interest sa co-op. Pero kung may naman, kung alam mo si Pag-ibig MP2 na nagbibigay ng 8%, okay? Lamang si Pag-ibig MP2 kasi 8% yung binigay niya na interest. So gamitin natin ulit sa 72. 72 divide 8 is equal to 9. So every 9 years, nagdodoble yung pera. Okay, ni Sir Alvin. Ang kagandahan dito, habang tumataas yung interest na ibinibigay sa ininbisan mo, mas bumaba naman ang panahon na nagdodoble yung pera mo. Okay? Pero hindi ba natin alam, okay, Sir Alvin, na mayroon palang investing vehicle na nagbibigay po ng 12%. So, kapartner po ni IMG. Kaya kung ikaw po nasa loob ng IMG, Sir Dilmore, Ma'am Lilian, at saka Sir Alvin, ito po, pwede tayo na mag-invest dito. So, kumbaga, kung gamitin natin yan, so every 6 years, yung pera po natin is nagduduble. So, lamang po ang may alam, di ba? At ito po, kung alam na natin to, hindi na tayo ma-scam. Kasi kung may friend ka na magsabi, alokin ka na mag-invest ka sa company namin kasi nagbibigay sila ng 30%, 20%, wala pong nagbibigay, okay, ng 20% at 30%. Okay? Scam po yun. Okay? Kaya wag po tayong maniwala sa ganun. Kasi ito po, proven and tested po itong, at ito talaga yung ginagamit. Okay? Itong the rule of 72. Sabi dito sa baba, it is not enough to save money. We need to grow it through investment. Kaya wag lang po nating itago sa unan, okay, ilalim ng unan, sa piggy bank or sa bangko. Kasi ang bangko, doon din nila i-invest sa mutual fund or stock market yung pera mo. Tapos yung ibinigay niya sa atin or sa inyo is butal-butal na lang. Sa kanila yung malaki na kita. Diba? Okay, do you know about saving and investment? So by the way, good news sa mga bago nandito kasi kung ikaw ay isang member ni IMG, so kapartner ka na po sa mga malalaking company na ito. Kasi meron po tayong investment, itong stock market or mutual fund, na kung sa pagka-member mo pa lang kung nandiyan ka sa Pilipinas, 6,000, meron na pong 1,000 automatic na naka-invest dito. Dagdagan mo na lang every month, okay? Or every day, 20 pesos, pwede po yun. So, more details po is meron tayong workshop dito para maintindihan natin ng maayos kung ikaw po ay nasa loob ng IMG or member ng IMG. Okay, then, ito do you know about life insurance? So, kanina, kung mahal natin yung family natin, i-protect natin yung sarili natin. Kasi ang purpose ng life insurance, kung ikaw ay mawala, yung mga family mo, mga anak mo is hindi maghihirap,
or hindi sila iiyak ng malakas kasi mayroon ka pong pamana sa kanila ng pira. Hindi po utang yung ipamana natin sa kanila, kundi pira. So sa IMG din, sa loob ng IMG is may access din sa life insurance na napakamura. Kasi ang life insurance po is dalawa lang po yan, okay? Dalawang types lang po yan. Yung BUL, na yung company yung nag-invest sa pira mo, napakamahal, tulad ng AXA, tulad ng Sun Life, okay? Yun, napakamahal po. BUL yun, mga BUL sila. Pero kami, we recommend itong BPID, buy term and invest the difference, na yung term insurance mo is nakahiwalay at yung investment nakahiwalay. Na for just in case, kung nag-invest ka dito, at kung meron kang emergency funds, pwede mo itong makukuha sa investment na hindi maapektuhan itong term insurance mo. So, ganun po kahalaga at napakamura pa. And more details dito, kung ikaw ay nasa loob at gusto mong mag-avail, so ayun po, si Ma'am Eden is meron po kaming access at meron kaming workshop dyan. Okay? So, do you know about long-term healthcare? So, are you preparing for your healthcare fund? So, kanina, ang pinakamalaking common responsibility during old years is health. Kasi kung ikaw po ay magkasakit at wala kang healthcare fund, pupunta kayo kay Rapid Tulpo. Okay, manghingi tayo sa government. Okay, di ba? Or mamatay na lang tayo ng maaga kasi wala tayong pambili ng gamot or wala tayong pang-hospital. Ganun po ka-worst kung wala tayong healthcare fund. Kaya kung gaano kagalaga ang healthcare fund, ayan po, tinuturo po talaga namin dito. Okay, do you know about the high cost of education? So kung ngayon, kung ikaw ay single, hindi ko alam kung may single pa ba dito, di ba? Or kung ikaw ay may anak na maliliit pa, so, hindi pa huli ang lahat. Kailangan po na mag-invest ka po for educational fund. Para kung yung anak mo is may mag-college na, di po masakit yung ulo natin kung saan tayo kukuha ng pang-tuition pay. Napakamahal po yung cost of education. Yung pangbayad, napakamahal talaga. Okay? 500,000 po yung minsan yearly or 150,000 yung yearly kung college. Lalo na po kung nasa private school yung mga anak mo. So dito sa IMG, good news kasi meron po tayong paglalagyan ng good investing vehicle na nagbibigay po ng high interest para mapag-umpisahan at mag-start tayong mag-invest for educational fund sa mga anak natin. Okay? Then protect your future. Do you know without proper planning, your assets and family may not be protected? Na for example, kung meron naman tayong yaman, di ba? At yan po ay hindi natin pinaalam sa mga family natin, mga anak natin, possible na kung tayo ay mawala, yung bang surprise na nawala ka, yung mga asset mo, yung mga yaman mo is hindi yan napakinabangan sa family mo. Possible lang makinabang dyan is government, okay? O kung mapakinabangan man nila, sila po ay mag-away-away, lalo na kung marami kang anak. Okay, kaya kailangan na wag po nating i-hide. Kailangan po na ngayon maggawa ka na ng will of testament para mapakinabangan nila ng maayos. So dito nagtuturo din ng IMG at meron din tayong workshop dito kung paano natin maipamana ng maayos para hindi sila magkagulo. Okay? Okay, yun na po. Natapos na ang part 3. Okay, let's proceed part 4. How IMG can help you? Okay, Sir Alvin, Sir Delmore at saka Ma'am Lilian. So, ayun, paano ba makatulong sa IMG sa atin? Okay? Ito po ang IMG have the complete financial solution. Mayroon pong 4. Itong education, execution, at environment at entrepreneurship. So by the way, itong ngayon sa education, pinaka-basic lang po yan yung napakinggan natin. Once na ikaw po ay nandito na po sa loob ng IMG, unlimited trainings po tayo dito. Marami pong webinar, okay? Parang ma-enhance pa yung kalaman natin kung paano natin ma-manage ng tama yung mga kita natin, yung mga sahod natin. Okay? Yun po ang kagandahan para talagang magkaroon ng pagbabago yung buhay pinansyal natin. Okay? So ito po, pangalawa is execution. So hindi lang po kami nagtuturo, kami din ay nag-guide. Ang IMG din ay tumutulong. Okay? Kung ikaw po ay mag-execute, so mayroon po kaming access to major providers. Itong long-term healthcare, Kaiser International, okay, ka-partner na IMG, itong Manila Bankers Life, investment, ito real estate, general insurance, and allied services. Ito po, lahat po ay may access po ang IMG. So, ang kagandahan kasi dito, kung ikaw ay member, so
it removes the middleman, then you save money. Kumbaga, ikaw yung agent sa sarili mo. Pero kung non-member naman, so kung kukuha ka ng healthcare, life insurance, investment, or real estate, isa-isa po yan is may ahinte. Kumbaga, kukuha ka ng healthcare, may ahinte yan, di ba? So isa't isa, kumbaga, hindi po lahat po sa apat na yan, isa lang yung agent. Kumbaga, isa-isa. So apat na agent yung babayaran mo. Pero kung ikaw naman ay member na, wala na pong agent. Okay? Ikaw na po yung makasib at ikaw po ang agent sa sarili mo. Ganun po ang advantage at ganun kahalaga kung ikaw po ay member na IMG. Pangatlo is environment. So ang environment dito, kaya nga sabi ko kanina, ang environment namin is nag-iipon, di ba? Isa kaming community na nag-iipon yung mga tao dito, mostly nag-iipon, nagsisave at ginagawa yung business side. So, ayun, kailangan natin na i-check kung ano ba yung environment natin ngayon. Ano ba yung sinasamahan natin? Yun po ba sila ay nag-iipon? Okay? Nag-iipon ba sila? Kumbaga, nag-advise ba siya sa iyo, Sir Delmore, na kailangan ka mag-ipon para sa pagtanda mo is hindi ka po mamoblema. Okay. So, kasi dito po, lahat po ng mga member dito po ay pinaplano kung ano yung magandang future sa anak namin. Hindi lang sa anak namin, kundi kami po ay may pakialam din sa kapwa namin. Na hindi lang po kami, kundi kaya nga may campaign kami, may kampanya. 'Di ba? Kasi mahal namin ang mga ayun kapwa natin. O na matulad din sa amin na ayun, parang maimanis din ng maayos, parang hindi lang po maghihirap ang bansang Pilipinas. Okay, kaya napakaganda, 'di ba? So, kailangan piliin natin kung ano yung environment natin ngayon. Okay, ang pang-apat is entrepreneurship. So, business side. So, kanina sa prosperity formula, so kung kulang yung pera mo, kaya hindi ka makabigay ng tithes at hindi ka makapag-invest or makasave, so ito po, may answer po si IMG. Ang solution is kailangan increase na yung cash flow natin. Meron po ditong business side na okay, maka-earn ka ng at least 5 to 7 digit income by helping people to invest for their future needs. Meron business opportunity. Then meron din dito, kumbaga, tumulong ka lang. Okay, just share the mission, then the commission will follow. Then, ang kagandahan, kung ikaw ay member, meron po tayong 62 extra ordinary membership benefits. So, napakarami po dito. So, i-share lang po, i-share ko yung ilan-ilan lang kasi kung isa-isahin ko yon, ayun, maabutan tayo ng siyam-siyam, di ba? So, ang tawag po dito is a new world of possibilities, the membership revolution. So, ayun. So, ito, isa sa membership natin, itong financial education na meron tayong free e-book kung ikaw ay nasa loob ng IMG. Then, meron tayong workshop. Okay, 1 to 5 for free lang yan. Oras lang yung ano natin, mag-spend lang tayo ng oras at internet. Okay, then ito po, napakarami po, isa lang po yan sa mga benefits natin. Then ito, benefit number 11 is meron tayong, okay, up to 300,000 free personal accident insurance. Sa papamember mo pa lang, meron na tayong 100,000. Sa ngayon is 150,000 kasi 100,000 po yung personal, kumbaga, accident insurance at 50,000 po yung ito. 50,000 po ang itong tinatawag na life insurance na from Manila Bankers Life. Din ang tawag po dito is Fidelity Life. So, ano na po yan? Kumbaga, include na yan sa 6,000 mong nababayaran. Okay. So, kung aksidente po, ang pagkawala ng member, mayroon po makukuha ang family na 150,000 kung Philippine code. Pero kung international code naman, iba din yung benefits nila mataas. Then ito, benefit number 14 is free unlimited consultation for members only. Okay, kaya nga, kung ikaw po ay magpa-member, pwede kang, kung malapit man lang si Kaiser Medical Center sa inyo, pwede kang magpa-consulta for free kung ikaw ay members. Pero, punta lang po tayo sa mga Kaiser Medical Center kasi sa Pilipinas meron pong 10 Kaiser Medical Center. So, ayun po, meron po mga location sa baba, pwede po natin yan i-screenshot. Okay po. Then, ito po, benefit number 17 is, kaya nga sabi ko kanina, automatic meron ka ng mutual fund. Kumbaga, investor ka na, isa ka ng partner sa malalaking company na ito at shareholder. San ka pa, di ba? Na si Jollibee, kung ikaw ay customer lang ni Jollibee, pero
kung ikaw ay nasa loob ng IMG, magiging kapartner ka na ni Jollibee. Kaya napakasaya kung si Jollibee ay sobrang busy kasi mayroon ka rin kita doon. Okay? So ayun po, totoo po 'yan. Kung ikaw ay member na po. Then, ito po, benefit number 18. So may access din tayo sa itong Kaiser, the first name in healthcare sa bansang Pilipinas. So mayroon tayong, ang Kaiser po is nag-provide ng long-term care, short-term care, at saka senior care. At ang ambassador natin na bago is walang iba, napakagwapo si Daniel Padilla. Okay, noon si Sharon Cunita. Okay. Okay, then, ito. Okay, why Kaiser? So bakit po, lagi kong sinasabi yung long-term healthcare o itong Kaiser? Kasi ang Kaiser, o itong long-term healthcare, siya lang po ang nagbibigay ng 3-in-1 saving plan. Siya po ang sagot kanina sa mga concept, yung what if I live too long, what if I die too soon, and what if I got sick. Dito po lahat. Okay. Kumbaga, kung ikaw ay mag-invest ng Kaiser, itong long-term healthcare, mayroon na siyang investment for retirement fund mo na ikaw ay tatanda. Then healthcare naman kung ikaw ay magkasakit, at life insurance kung ikaw ay mawala. Kasi ito lang po ang nagbibigay ng the complete financial plan. Ang tawag po dito is, ito pong long-term healthcare is complete financial strategy. So napakaganda, di ba? Sabi dito, the best healthcare protection that builds solid financial foundation. Kaya kung nakita natin si solid foundation kaya tulad nito, paano natin siya ma-build ng at paano natin siya ma-build ng matibay. So nang dahil po sa long-term healthcare na 3-in-1 saving plan, nakakaber na po niya itong healthcare na mayroon na pong long-term at saka short-term, life insurance, itong income protection, emergency funds yan pagdating ng pagtanda natin or pagdating po sa, kumbaga, maturity period. Then investment naman, mayroon din kung tayo ay tumanda, retirement funds. Napakaganda, di ba? Sa isang bagsakan, napakamura at apat na po niya. Naumpisahan na natin. Kung ikaw ngayon ay wala kang solid financial foundation, mabibuild mo yung solid financial foundation mo nang dahil po sa 3-in-1 investment na ito. Okay, so, meron din tayong discount access and services. Kaya kapartner po na IMGC is MDC. Kung ikaw ay gustong tawag ito, bibili ng lupa or condo, real estate, di ba? So kapartner natin, mas maka-discount tayo. Din kapartner natin si Palawan Pawn Shop, mayroon discounted tayo dyan. Then kung ikaw ay bibili ng sasakyan, Sir Delmore, discounted ka dyan. Then meron din tayong legal assistant program. Okay, then ito po benefit number 33, B and the financial industry. Okay, dito po, ikaw yung boss. Okay, own a business, become a financial educator, on your time. So wala kang boss dito, ikaw po yung boss, di ba? Help more families, achieve the income you want. Okay, wala po tayong dito quota. Basta ikaw po yung masipag, okay na mag-campaign, mas marami yung kikitain mo. Then, ang kagandahan kasi very transparent po kasi online system. Then become debt-free. Okay, napakaganda talaga. Na kung sa Pilipinas is also ang GCash. Dito naman, sa IMG, loob ng IMG is also ang Eurocas. Na dito po ilalagay yung makomisyon natin kung tayo po ay gawin ang business side or business opportunity. So ito po yung income projection kung gawin natin ang business opportunity. So just share the mission and commission will follow. Okay, earn 5 to 6 digit income by helping others. So itong 24,000, extra income lang po yan. Okay? Proven and tested po yan kasi na-experience na namin yan. Okay? Yung every week is meron pong email, mag-i-email sa IMG na meron kaming, pinapadalhan kami ng sweldo. Okay, napakasarap po sa puso, napakasarap po na every week is papadalhan ka ng pera ni IMG. Okay. So meron po tayong support and online tools na ito po ay pinaka-useful kung gagawin natin ang business side. Okay, i-guide ka dito. So kung mahirapan tayo, dito hindi mahirap kasi maraming mga coaches dito na i-guide ka kung paano. Then sa international coding po, kumbaga international membership, mataas siya, pero napakalaki naman din yung benefits nila. Imagine 600,000 po. Yung accidental death benefit, 500,000. And burial benefit is 500,000. Iilan lang yan, napakarami pa. Kaya mataas-taas konti yung membership nila sa international. Kaya we recommend po na kung ikaw ay nasa ibang bansa, ang kukunin mo is
international code. Okay? Kasi kahit uwi ka pa sa Pilipinas, yun pa rin yung code mo, international pa rin, hindi magbago yun. So, ayun po. Isa lang po yan sa mga benefit. Okay, the new world of possibilities. One-time membership and annual renewal every December. Na kumbaga, kung magpa-member ka ngayon, every year, ano lang natin yan, i-renew ng only 1,500 pesos only para active yung membership natin at para makagamit pa rin tayo sa mga benefits natin. Okay? So, kaya nga sabi dito, what is 6,000 pesos compared to our 62 membership benefits na ngayon yung 6,000? Kung ikaw po ay may mag-grocery, hindi mapupuno yung cart mo. Kung ikaw ay kakain sa labas, kulang pa yan kung isang pamilya. Kulang-kulang, okay, 10,000 or more than 10,000 yung mabayaran mo sa restaurant kung ikaw po ay kakain. Kaya wag po natin sayangin yung 6,000 natin. I-rest po natin yan para sa member. Okay? So, ayun po. Kaya nga sabi dito, lahat ay nandito na. We have everything in IMG. Ang kulang na lang po dito si Sir Gilmore, si Sir Alvin, at saka si Ma'am Lilian. So, hindi ko alam si Ma'am Lilian kung siya pa ay member or bago pa lang umatin. So, ayun po, napakaganda po. So, ayun po. Ako pa magtanong, maganda po ba ang turo ni IMG? Okay, paki-chat po sa comment section below kung maganda. Kasi kung hindi maganda, pwede nating umpisahan ulit, baka hindi naintindihan ng maayos. So, hoping is naintindihan natin ng maayos at i-apply din natin, di ba? Unti-unti natin i-apply. Kasi sabi dito, financial education plus execution is equal to transformation. Okay? It's time to act on it today. Napakaganda yung turo namin kahit ako, nagandahan ako sa turo namin. Kasi dito na-transform yung buhay ko. Pero kung hindi natin i-apply, wala talagang mangyayari sa buhay natin. Okay? Isipin natin, napakabilis ng panahon. Okay? 3 years from now, 5 years from now, ano na kayang mangyayari sa buhay natin? Okay? So, ito, take action and secure your future now. Kahit napakarami pa nating rason na hindi tayo mag-execute today, hindi natin i-apply kung ano yung tinuturo namin, yung edad natin is always siyang tumataas every year, nagkaedad tayo. Kaya sayang po ang isang taon, sayang ang panahon na hindi mo naupisahan ang pag-save or pag-invest. Okay, then pangalawa pong rason na hindi ka mag-save at mag-invest ngayon kung ikaw ay may anak na maliit, kasi sabi mo okay lang kasi yung anak ko maliit pa naman. Yes, maliit pero hindi mapipigilan yung paglaki nila. Kung sila pa ay lumaki, so saan ka po kukuha ng pang-tuition fee nila? Na kung ngayon napakamahal, okay, 3 years to 5 years from now, pamahal pa yan ng pamahal. So, ayun po. Yan po ang lagi nating isipin na kahit ano pa yung rason, pangatlong rason na hindi ka mag-save at mag-invest, yung active income natin is hindi yan. Kumbaga, hindi naman unlimited yung health natin, di ba? Anytime pwede tayo magkasakit. Kung ikaw ay OFW, anytime pwede ka uuwi. Kung ikaw may nasa barko, anytime pwede ka bababa. Kaya sa ngayon, ito na po yung, okay, the best time na mag-start ka pong mag-ipon. So, ayun po. So, take up, ito po, you have to be prepared for these kinds of situation. Be with a group who inspires you. When the members of your group save, and they will also inspire you to save. Okay, ito po only IMG. Mission is to convert people from being spenders to savers and to teach them how to save the right way. So, ayun. So, alam na natin kung saan tayo. So, alam na natin na si IMG din ang nabibigay ng kung paano mapabuti at kung paano natin ma-build ng tama yung mga kita natin at yung pag-invest natin, mag-invest tayo ng tama. Okay? So, meron tayong step 1, step 3 na sabi dito, okay, registered as IMG member and start maximizing your membership benefits. Then, step 2 naman is start investing to build your solid financial foundation. So, we recommend po ang level 1 investment. Kasi kaya nga sabi ko, para ma-build mo yung solid financial foundation mo, ang level 1 investment po ang pinakatama na investment. Then, step 3 is share our campaign with your loved ones. So, ikaw ba may family? May friends, di ba? May pamilya naman tayo, may mga kaibigan, kaya wag nating i-sarili lang. Kundi, i-share din natin sa mga kapwa natin, sa loved ones natin, ang campaign. Napakaganda po ang campaign ni IMG kasi nagtuturo po kami kung paano ka hindi, yung gastuso na tao, yung pala gasto, ganun, para mga maluluho. So, kung alam mo kung ang turo ni IMG, hindi ka hindi ka na magiging maluluho, kundi magsisave ka na, di ba? Mag-invest ka na, okay? To build your solid financial foundation, meron kami dito
i-recommend, okay, na itong level 1, meron kaming level 1, level 2, and level 3. Na itong level 1, investment is itong, sabi ko kanina, long-term healthcare Kaiser. So, ito po yung pinaka-level 1 kasi apat na po yung nakukover up niya. Di ba sabi ko kanina na pwede na yung ma-build itong solid financial foundation. Magkaroon ka na ng healthcare, long-term at saka short-term. Meron ka ng income protection, emergency funds yan pagdating ng panahon at itong investment. Di ba? Napakaganda po. Then, pangalawa is itong level 2 investment is most 18 na 3-in-1 po siya. Okay? Na itong income protection or life insurance. Then emergency funds yan. Then investment. So ang tawag po dyan is most 18 is yan po, level 2 investment. Then level 3 is pure po siyang investment. Na yan po, lahat po yan is may access si IMG. So wag na po tayong lalabas. So yun po, mutual fund or direct investing. So pure lang po investment. So ayun po. Okay, be an IMG member now and start enjoying your benefits. So maraming salamat sa lahat. So sa mga bago po, kay Ma'am Lilian, di ko alam, bago ba siya? Then si Sir Alvin at sa Sir Gilmore, so thank you po kasi hindi po kayo bumaba. So meron po tayong 20,000 free personal accident insurance. So puntahan lang po natin kung sino yung nag-invite sa atin or itong si Ma'am Eden Bagkal. Siya po yung nag-invite kay Sir Gilmore, di ba? So puntahin po natin siya. Parang alam natin kung paano ito mai-avail. So congratulations po. Thank you din. Maraming salamat sa pakikinig. Kasi na, kumbaga, ang tawag dito, hindi kayo bumaba. Kumbaga tinatapos nyo yung ano natin, webinar. Then build wisely. Okay? To God be all the glory. Maraming salamat. Ako po pala si Coach Jovelyn. So maraming salamat po. Thank you. Thank you so much. Yan. Thank you so much, Coach